Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ako, Captain by Lucas, Episode 1. Simulan na natin ang kwento. Kung basketball ang pag-uusapan, isa ang Adamson University sa mga paaralang hindi basta-basta binabaliwala sa UAAP. Bagamat hindi ito ang may pinakamaraming champion, kilala naman ito sa paghubog ng mga disiplinado at magagaling na mga players. Marami na ring athletes ang dumaan sa program na to. Nakalaunay, nakapasok sa professional league. Kaya naman taon-taon, maraming kabataang basketballista ang nangangarap na maisuot ang asul na jersey ng Adamson Falcons. Pero hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon. Dahil dito, hindi sapat ang talento. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang mapabilang sa team nila. 7:00 pa lang ng umaga pero buhay na kaagad ang buong gym. May mga players na abala sa kanilang pagpapractice. May nagpapractice ng depensa, may nagsushooting, may umiikot sa court habang nagdribble. Lahat seryoso. Walang nagsasayang ng oras. Sa gitna ng court, may isang lalaking tahimik na nagdadribble. Isang crossover, spin move, pull-up jumper. Bago ko man siya makilala, kilala na pala siya ng halos buong Adamson. Si Adrian Monteverde. 4th-year student ng Bachelor of Physical Education. Captain ng Adamson Falcons. 6'1" ang height, morenong kutis, may singkit na mga mata, matangos na ilong, magandang pangangatawan, tahimik siya, disiplinado. At bilang captain ng Adamson Falcons, isa siya sa mga pinakaginagalang na manlalaro sa buong team. Oh, Captain! Maaga ka na naman yata may practice tayo mamaya, coach eh. Ayokong mahuli pa ako. Hindi ka talaga marunong magpahinga ha. Lumakad si Adrian papunta sa 3-point line. Huminga ng malalim, tapos tumira. Grabe, hindi yata marunong sumablay si Captain eh, no? Kaya nga siya ang captain, di ba? Hindi lang dahil magaling siya, kundi dahil napaka-consistent niya at mahal niya ang basketball. Samantala, wala pa akong kaalam-alam na ilang minuto na lang, makikilala ko na ang lalaking yun. Huminto ang taxi sa tapat ng Adamson University. Huminga ako ng malalim bago bumaba. Napatingala ako sa malaking gate ng university. Ako naman si Lucas Reyes, 20 years old, first year student. 5'9" ang height, maputi, at sabi nila, makinis daw ang kutis ko. Meron akong itim na buhok na bahagyang mahaba at natural na nakabagsak sa noo. Sabi ng mga kaibigan ko, may mukha raw akong pang boy next door. Hindi man ako singtangkad ng karamihan sa varsity players, pero simula palang pagkabata ko, basketball na ang mundo ko. Bagong school, bagong simula. Sana mas maging maayos na ang college life ko rito. Kinuha ko yung cellphone ko kasi may text si mama. Good luck anak, galingan mo ha. Hindi pwedeng masayang ang pagkakataong to. Hindi lang para sa pangarap ko, kundi pati na rin kay mama. Tinignan ko yung schedule ko. Report to the athletic office. Okay. Sige, hanapin na natin. Lumapit ako sa guard nun. Good morning po. Saan po yung
Banda yung athletic office? Good morning din, no? Diretso ka lang. Paglampas ng gym, nasa kaliwa. Salamat po. Walang anuman. Habang naglalakad ako, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Ang daming estudyante. May nagmamadaling pumasok sa klase. May mga naka-varsity jacket. May mga abalang nagkukwentuhan. Iba talaga ang pakiramdam. Parang nagsisimula ulit ang lahat. Bagong school, bagong mga tao. At sana, bagong buhay. Pagdaan ko sa tapat ng gym, may narinig akong sunod-sunod na hiyawan. Nice shot, Captain! Galing mo! Napalingon ako noon. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi ko napigilang sumilip eh. Nakita ko ulit yung lalaking walang tigil sa pagtira. Grabe. Mukhang seryoso talagang basketball dito, no? Hindi na ako nagtagal. Baka mapagkamalan pa akong nakikilam sa practice nila eh. Kaya dumiretso na ako sa athletic office. Pagdating ko, bahagyang nakabukas ang pinto. Kumatok muna ako. Oh, come in. Dahan-dahan ko binuksan ang pinto. Good morning po. Ako po si Lucas Reyes, yung transferee. Welcome sa Adamson. Ako si Coach Miguel. Maupo ka muna. Salamat po, Coach. Umupo ako sa harap niya. Habang inaayos niya ang ilang papeles. Hindi ko maiwasang kabahan eh. Hindi ko alam kung matatanggap pa talaga ako sa varsity. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ako pwedeng umatras. Hindi pagkatapos ang lahat ng sakripisyong ginawa namin ni Mama. Alam mo bata, napanood ko yung laro mo sa dati mong school eh. May potential ka. Pero tandaan mo magkaiba ang high school at college basketball. Lalo na sa UAAP. Opo, Coach. Handa po ako matuto. Ayos yan. Kasi simula ngayon, hindi na kita ituturing na transferee. Tuturing na kitang bahagi ng koponan. Pero kailangan mong patunayan. Nakarapat dapat ka sa jersey na isusuot mo ha. Lika, ipapakilala na kita sa team. Tahimik lang akong tumango. Sumunod ako kay Coach palabas ng opisina. Habang papalapit kami sa gym, mas lumalakas ang tunog ng dribble. Mas lumalakas din yung sigaw ng mga players. Hindi ko maiwasang kabahan. Ito na siguro ang simula. Ang unang araw ko bilang bahagi ng Adamson Falcons. Pagpasok namin sa gym, patuloy pa rin sila nagpa-practice. May nagdi-dribble, nagsushooting, may tumatakbo sa kabilang court. Halos walang pumansin sa pagpasok namin. Oh guys, break muna! Unti-unting huminto yung mga players. May kumuha ng towel, may uminom ng tubig, may ilan namang napalingon sa akin. Oh guys, may bago tayong kasama ha. Transferee, si Lucas Reyes. May ilang tumango, may mangungumiti din, tapos may kumaway pa. Welcome bro. Good luck ha, mahirap training dito eh. Salamat. Akala ko, maayos na yung unang araw ko. Hindi ko alam. Ilang segundo na lang. Magbabago na pala ang lahat. Sa kabilang court, patuloy pa rin nag-iensayo yung captain. Captain, tara na dito! Hindi ito lumingon nang tinawag siya ni Coach. Tinanggap lang niya ang isang mabilis na pasa mula sa teammate. Isang dribble, 2 hakbang, tumalon, at sa ere, biglang nagbago ang direksyon ng bola. Tumama ang bola sa dibdib ko. Napabitaw ako sa dala kong sports bag. Napaatras ako ng 2 hakbang. At isang iglap, tumahimik ang buong gym. Lahat ng mga mata nasa akin.
Parang inaantay nilang susunod kong gagawin. Dahan-dahan kong pinulot ang bola. Inikot ito sa palad ko. Napangiti ako nun. Ganito ba talaga kayo mag-welcome ng bagong transferee? Milang players na napatawa. May iba namang napailing. Patay, hindi yata niya kilala yung captain eh. Dahang-dahang lumapit ang matangkad na lalaki. Tahimik lang siya. Diretso lang ang tingin. Huminto siya sa harap ko. Tapos kinuha yung bola sa kamay ko. Hindi to playground. Kung naligaw ka lang, sa labas ang daan. Napataas ang kilay ko noon. Relax ka lang, Captain. Nagbibiro lang naman ako eh. Lalong tumalim yung tingin niya sa akin. Alam mo, sa loob ng court, hindi ako marunong makipagbiruan eh. Tapos, biglang sumingit si coach. Oh guys, tama na yan ha. First day pa lang ni Lucas. Ayoko may gulo ka agad dito ha. Tahimik lang si Adrian noon, tapos kinuha niya yung bola. At walang lingon palikod. Tapos bumalik sa ensayo. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero sa unang araw pa lang, pakiramdam ko, hindi na kami magkakasundo. Akala ko, isang bola lang ang tumama sa akin. Ang hindi ko alam, na ang totoong kakaldag sa puso ko ay ang captain ng Adamson Falcons. Ah, yes. Captain, kaldag mo ako please. um, hanggang dito muna tayo guys ha. Medyo bitin no? Kasi hindi pa nasasend ni Lucas yung kasunod ng story niya eh. Kaya sa next episode natin malalaman ano yung mangyayari sa unang tryout niya. Matatanggap kaya siya sa varsity? O mas lalo pang iinit yung tensyon nila ni Captain Adrian? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Kaldag Mo Ako, Captain. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, naaalala niyo pa ba ang unang araw niyo sa college? Kinabahan ba kayo? O kayo yung tipong feeling veteran na kagad sa unang araw? At dahil nga Kaldag Mo Ako, Captain ang title ng story natin, may tanong ako sa inyo guys. Kailan ang una niyong kaldag, ha? Nung college ba? O baka naman nung high school pa lang ha? Oo, tama yung iniisip nyo. Yung ganong klaseng kaldag nga. Sige nga, kailan yung first nyo? I-comment nyo nga sa baba yung mga sagot nyo. Tapos, babasahin ko yun isa-isa ha. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mandamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.